Revelation chapter 21, verse 22 hanggang 27. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 22, kayo po sa 23, sabay-sabay po tayo sa verse 27. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Amen. Verse 22, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of Eve. Verse 23 kayo po. And the city had no need of the sun, nor of the moon, to shine in it, for the glory of God dwelleth in it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Verse 25. And the days of them shall not be shut up alone with thee, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. Verse 27, altogether ready free. And there shall in no wise enter into it anything that divideth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Tayo po lahat ay umuko, kumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Ama, kami po ay lumalapit sa iyong pong harapan at nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang. Mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po kami, Banal Espiritu, patawad. Salamat, Ama, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Salamat na kami po ay pinapadanas mo ng pagpapalo sa tuwing kami ay nakakagawa ng mga bagay na mali. Patunay lamang ito na kami iyong mga anak. Patunay lamang ito na kami ay iyong minamahal. Katulad ng magulang sa kanyang mga anak, na mga anak kapag nagkakamali at hindi sumusunod sa magulang, ito ay pinapalo at pinaparusahan. Sapagkat hindi nais ng magulang na ang kanilang mga anak ay lumaking suwain na walang galang sa kanila. Sapagkat ito rin naman ang nais ng Diyos sa mga anak, na talagang ang mga anak ay matutong gumalang, sumunod sa kanilang mga magulang. Salamat po, Ama, na patuloy kami nakakapag-aral ng iyong banal na salita. Tunay na ito po ay buhay at makapangyarihan. Na ito po ay talagang minsan kapag amin napapakinggan ay tunay na ito po ay masakit sa amin. Ganun pa man, salamat. Sapagkat tinuturuan mo kami sa mga bagay na dapat naming matutunan. Yes. Hindi mo nais na kami magpatuloy sa mga bagay na mali. Pagpalain mo po ang buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. At dalangin ko po ang mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon. Nawa sila po'y makakasama namin tuwing hapon sa pagsamba. Yes. Na sila po'y maglaan patuloy ng maraming oras para sa iyo sa paglilingkod po sa iyo. Salamat po sa mga panalangin namin na iyong pong sinanggot at pinagkaloob. Muli, itago mo po ako, Ama, sa inyong pulikuran. Use me mightily for your glory. Banal Espiritu, puspusin mo po ako at nawa ang banal na mga salita na lalabas sa aking bibig, nawa ito po ay magmula sa inyo. Gamitin mo po ako na maging instrumento na sa pangangaral na inyo po banal na salita. At tulungan mo rin po ako na patuloy ko masunod ang iyong kalooban, hindi ang aking kagustuhan. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat at bago po natin puntahan ang topic natin ngayong hapon ay nais ko munang balikan yung topic natin kaninang umaga at talagang maaari ako'y bitin pa kaninang umaga at mayroon pang mga gusto pang sabihin at dahil nga medyo tumatanda na, nakakalimot, di ba? So, balikan po natin ang Deuteronomy chapter 5, verse 16. Alam niyo po sa mga anak, kahit tayo po ay nagawan ng mga kamalian ng ating magulang ay nakikita natin na sila maraming nagagawang mali at
na sila hindi nakagagawa ng tama, ganun pa man, tayo bilang mga anak, wala tayong karapatan na sila'y ating sumbatan. Wala tayong karapatan na sila ay ating pagdabugan, na sila tayo ay hindi susunod sa kanilang mga utos. Sapagkat tunay na wala po akong nabasang ganyan sa Bible, na kapag ikaw ay nagawa ng masama ng iyong magulang, ay may karapatan ka na siya sigaw-sigawan, may karapatan ka na siya iyong lait-laitin. Oo, maaaring nakakapagbigay ka ng pera sa magulang mo. Pero ganun pa man, hindi ito karapatan, hindi ito license, para ang anak ay magtanim ng sama ng loob, para ang anak ay talagang magalit sa magulang, para ang anak ay talagang suwayin ang magulang. So, ang blessings po ng ating pong pagsunod sa ating pong magulang, masabi nga po dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 16, "Honor thy father and thy mother, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged." So mga anak, kapag kayo ay marunong rumespeto, gumalang, sumunod sa inyong mga magulang, sinabi po ng salita ng Diyos, ang inyong buhay sa mundong ito ay hahaba, tatagal. At ang kagandahan pa nito, na kapag kayo po ay sumusunod, humahaba ang inyong buhay, ang sabi po dito, and that it may go well. So, ibig sabihin ng salitang well, ibig sabihin hindi ka magkukulang sa maraming bagay. Ibig sabihin na talagang ikaw ay susuplayan ng lahat ng iyong mga kailangan. At ibig sabihin po nito na ikaw ay titira, mabubuhay sa lupang ito na mayroong kapayapaan, mayroong katahimikan. Kasi hindi yan well, hindi yan mabuti kung wala kang kapayapaan. Hindi yan mabuti kung ikaw ay naghihirap. Kaya napakaganda ng blessings, ng kapalit, ng pangako ng Diyos sa mga anak na talagang masunurin sa kanilang magulang. Sa kabila ng pagkukulang ng magulang, sa kabila ng pagkakamali ng magulang, sa kabila na ikaw ay pinapagalitan ng magulang mo, so ito ang pangako ng Diyos sa atin. Na ikaw, tayo, ay talagang tatahan sa lupang ito, mabubuhay sa lupang ito na mayroong kasaganaan, hindi nagkulang at mayroong kapayapaan. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs chapter 1, verse 8 muna. Proverbs chapter 1, verse 8. Verse 8, sabi po dito, "My son, hear the instructions of thy father." Pakinggan ang mga utos ng iyong ama. "And forsake not the law of thy mother." So, sa tahanan ng batas, alam niyo na kung sinong batas sa tahanan na. Sabi po dito, "Forsake not the law of thy mother." So, sa mga tatay, mga utos lang. Kaya ako po'y naniniwala, ang mga nanay ay hindi lamang po ilaw ng tahanan. Speaker din. Okay? Peace. Okay? Pero lang yun na, huwag kayo magagalit. Okay? So, sila ang batas sa tahanan. Ano, Brian? Okay? So, kahit sila yung speaker, ay igagalang mo sila, susundin mo sila, sapagkat sila ang batas. Okay? Next, tingnan po natin. Proverbs chapter 6 verse 20. Tingnan niyo po. Proverbs chapter 6 verse 20. "My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother." Kaya nandyan po ang salita ng Diyos nagsasabi na talagang tayo dapat sumunod at huwag na huwag natin kalilimutan ang kanilang mga utos. And then Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Last na po ito. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. "My son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments.
for length of days. So sa ating pagsunod sa ating magulang, sa mga utos ng Diyos, hahaba ang ating buhay and long life. Yan po na malinaw na sinabi. And peace shall they add to thee. Kaya magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Magkakaroon tayo ng kasaganaan. Kaya ito po ang napakagandang blessings, pangako sa ating ng Diyos. So hindi ka talo. So alam nyo na, kapag tayo mga anak na hindi sumusunod, ano ang kabaligtaran ng kapayapaan? Ano ang kabaligtaran ng kaunlaran o kasaganaan? So, vice versa lang. So, tayo, kung hindi tayo susunod sa mga utos ng Diyos, hindi tayo susunod sa ating magulang, hindi tayo magkakaroon ng katahimikan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Hindi tayo magkakaroon ng kasaganaan sa buhay na ito. So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, verse 25 ng Revelations 21, verse 25, sabi po, binata na, ang sarap ng salad. Nung una, ayaw kong kumain ng salad. At sabi ko, carbonara. Nung matikman, Jason, ang sarap pala eh. Okay. So, kami po'y nakapagtanghalian doon, alauna na yata, Brother Luis? Parang lampas na, ng alauna. Kaya pagkakain, ay sibat na. Okay, itinran. So, verse 25 po. And sabi po ng Revelation chapter 21, verse 25, and the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. So, ang title, ang mensahe ngayong hapon, no more night. No more night. Ito po ang title. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ibig sabihin po nito, no more night, it is Satan's failure forever. It is Satan's failure forever. So doon po sa ating titirhan, ay talagang wala nang magagawa ang diablo sa atin. Maaring dito sa lupa, nadadaya pa tayo ng Satan. Maaring dito sa lupa tayo nagugulo pa ni Satan. Maaring dito sa lupa, nasisira pa ni Satan ang buhay natin. Nasisira pa ni Satan yung ating patutuo. Diba? So dito yung sa lupa. Pero in the future, in the near future, no more night. So it means it is Satan's failure forever. Wala nang magagawa ang diablo, si Satanas, sa ating buhay. At hindi natin makakasama si Satan doon sa langit. Sapagkat ang impyerno ay ginawa para sa mga diablo or kay Satan. So tingnan po natin ang impyerno sa Matthew 25 verse 41. Tingnan po ninyo. Matthew 25 verse 41. Verse 41, sabi po dito, Then shall he say also unto them, On the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So, ang mga diablo, si Satan, ay doon po talaga nakalaan. Doon sa impyerno, in the lake of fire. Yun ang tadhana ng diablo. So mga kapatid, no more night, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Hesus. Na talagang darating ang araw, wala nang magagawa sa atin ang diablo. Maaaring dito sa lupa, ang Kristiyano nadadaya ni Satan. Tignan nyo, bakit maraming wala kapag hapon? Sapagkat sila ay naisahan ng ating kalaban. Diba? Bakit maraming nawawala na dati nagtuturo sa Sunday school, di ba? Sunday school teacher, dati nagtuturo sa mga bata, dati nasa choir, pero nawala na sa gawain sapagkat sila ay nadaya na ni Satan. Bakit maraming hindi nakakapagpatuloy ng mga Kristiyano? Nabautismuhan, pero after baptism, aatindahan ng mga ilang buwan, after a month, nawawala na sila. Sapagkat nadadaya pa sila ni Satan.
Ganun pa man, mataya man tayo dito ni Satan, mahadlangan man yung ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, nandun pa rin ang pangako sa atin, sa langit pa rin tayo pupunta. Sapagkat yun po ang sinasabi ng Bible na talagang ang sino man na sumasampalataya kay Kristo ay talagang mayroong buhay na walang hanggan. At tayo ng mga sumasampalataya kay Kristo, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam po ba? Kaya ito ang dapat nating ikagalak, na tayo ay palangit at tayo ay nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So no more night, it is Satan's failure forever. Ito yung talagang pagkatalo ni Satan magpakailan pa man. At talagang wala na siyang magagawa sa ating buhay in the near future. Wala na. Sapagkat sa langit, hindi natin siya kasama. Ang sabi po ng Revelations 21, verse 27, tingnan niyo po. Ang Revelations 21, verse 27, ano po sabi ng Bible? And there shall in no wise enter into it anything that divided. So wala nang makasisira pa sa atin doon sa langit. Diba? Wala na. So yung ating titirahan doon ay hindi rin masisira. So walang makapapasok doon sa langit para tayo lukuhin pa. Yun ang katotohanan. Si Satan is not allowed in heaven. Hindi siya allowed na pumasok doon sa langit. So it is Satan's failure forever. So sabi pa po dito, neither whatsoever worketh abomination. So yung mga gawang kasuklam-suklam, ito po ay sa dyablo. Ito ay kay Satan. At dito lamang yan sa lupa. Kaya dito sa lupa, habang nandito pa tayo sa lupa, asahan natin sa ating buhay, daranas tayo ng tukso. Diba? Kaya nga ang Panginoong Sus, tinukso din ng dyablo eh. Tayo pa kaya? Pero ganun pa man, may sagot po lagi ang salita ng Diyos para mapaglabanan, mapagtagumpayan ang tukso. So, ang binibigay kong acronym sa mga Bible study ko ay yung GPS para mapaglabanan ang tukso. So, anong kailangan? GPS, God's Word, Prayer, and Submission. Para walang magawa sa ating ang dyablo. So, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya sana, binabasa ang Bible. Kailangan natin mag-pray. Watch and pray. That ye enter not into temptations, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Napakabuti ng Panginoon. Sa prayer, sumasagot ang Panginoon, pero ang maraming Kristyano ayaw mag-pray. Diba? So, nito nakaraang gabi, sasabihin ko po sa inyo, pag sa gabi, sinusumpong ako ng ubo. Dahil nung Monday, ako po ay sabihin na natin, nagpapakitang gilas pa, akala mo namin talaga malakas pa. So ako'y nagpala ng ashpulto sa amin, ay pagpala ko, nasakit ang ganito. Pagpala ko, ito nasakit. Pero tinuloy pa rin. So pala ko, basang-basa ako ng pawis. So pinapakita ko sa aking pamangkin, kaya ko pa, malakas pa ako. Yung katawan ninyo, sinasabi ko, malaki lang yan, pero mahina yan. Ginaganon ko yung aking mga pamangkin. Pero, sa totoo lang, kada pala ko, ito yung nasakit sa akin. Tapos, yan, sinumpong ako ng ubo. And then, anong Miyerkules, ako ay nabasa ng ulan. Sabi ko kay Pastor, ayaban ko pa kay Pastor, huwag kayo mag-alala sa akin, relax lang kayo. Hindi ako magkakasakit. So, hindi naman, pero sinusumpong lang naman ng ubo sa gabi. At kapag sinumpong ng ubo, ay napakahirap. Yung wala namang nalabas, di ba? Tuyo naman ito, talagang halos yung dibdib mo na para bagang nahuhukay na. Pero salamat na talagang ang Panginoon ay sumasagot sa prayer. At noong nakarang gabi, Martes, inakasama ako sa apartment. Brad, pakipunasan nga ng langis ang aking likod. Ikaw nang bahala. Kahit pinapunasan ko ng langis ang aking likod. Tapos ako naman dito sa harap. Tapos dito sa aking ilong, dito, braso. So, yun ang aking pagpatulog. And then prayer. Okay? Biblical po yun, yung langis.
Kasi sabi sa Bible, punasan ng langis ang sino mang may sakit. So kagabi, nung pagkatapos ko mag-aral ng Bible, ang aking ipipreach ngayon, nagpunas ako ng langis sa aking braso, sa aking dibdib, sa aking likod. Pilit kong inawat ang likod ko mga brother na din. Tatawagan ko sana sa Edwin Okay? So, and then itong aking leeg at dito sa batok. So, pag higa ko, alasin ko na ako nagising. So, yun po. At nung alasin ko kanina, yun, medyo inubulit ako. Pero ganoon pa man, napakabuti ng Panginoon. Sumasagot po sa prayer. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang prayer, pahalagahan ng prayer, ito yung ating panlaban sa tukso ng dyablo. And then letter S, submission, pagpapasakop sa salita ng Diyos, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sabi ng Santiago chapter 4 verse 7, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So tayo'y magpasakop, sumunod sa utos ng Diyos, sa mga salita ng Diyos. Huwag nating tularan ng ibang tao na talagang sinusunod nila ang kanilang sarili. Ang gusto nila ay silang masunod, na ayaw nila na ibang tao ang masusunod sa kanila. So sa buhay natin, lagi nating tanggapin talaga na mayroon talagang masusunod sa ating buhay. Unang-una talaga na dapat masunod sa buhay natin ay ang Panginoon, ang Diyos. Pag nagtrabaho ka na, hindi naman ikaw manager, hindi naman ikaw may-ari ng company, kaya ikaw ang susunod. Kahit ayaw mo, kapag inutusan ka sa trabaho, kailangan mong sumunod. Sa school, dahil ikaw ay estudyante, di ba? Alam ang teacher pa sumunod sa iyo. Di ba? So, ikaw ang susunod. Yun po yun. Yan ang ating buhay sa mundo. Kaya pagdating natin sa langit, ang Diyos pa rin ang masusunod sa atin. So, number 9, it is Satan's failure forever. Pangalawa, it is a Savior's promise. Ito ang pangako ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Jesus, na talagang tayo ng mga sumampalataya, darating ang araw na tayo ay hindi na dadanas ng kadiliman. Hindi mo na kailangan pang magbayad ng battery, hindi mo na kailangan pa ng solar, hindi mo na kailangan pa ng cellphone, hindi mo na kailangan pa ng mga charger, hindi mo na kailangan ng ilaw. So, no more night. At ibig sabihin po nito, no more night, talagang wala nang manloloko sa'yo. Wala nang magsisinungaling sa'yo. Wala nang gagawa sa'yo ng masama. Sapagkat yung gabi, ito po ay simbolo ng ating kaaway na dyablo. Yun ang salitang gabi. Ito ay sa dyablo. So, ibig sabihin na tayo talagang mananahan na sa isang napakaliwanag na lugar. Kaya, ang tawag sa Kristiyano na namumuhay sa katotohanan, yung Kristiyano na gumagawa ng tama, sila ay namumuhay sa liwanag. Pero kapag ang isang Kristiyano ay may mga kasalanang ginagawa, sila ay namumuhay sa kadiliman. Yun ang tawag. So, no more night, it is a Savior's promise in us, sa atin ng mga sumampalataya kay Kristo. Ito ang pangako niya. At ang sabi nga po dito sa verse 3 and 4, tingnan niyo po ang Revelation chapter 3, chapter 21 chapter 21, verse 3 and 4, tingnan niyo po. Ano sabi po dito? And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Na talagang sa araw na yon, tayo ay talagang mga anak na tayo ay magiging tao ng Diyos, tayo mga tao na ng Diyos, at ang Diyos ay isa sa atin magpakailanpaman. At ang sabi po ng verse 4, and God shall wipe away all tears. Wala nang loloko sa'yo. Wala ka nang magiging karamdaman. Hindi ka naiiyak.
Yun yun. Diba? Masakit kapag yung meron kang nararamdaman. Lalo na kapag busted. Diba? So, lalo na pag busted, talagang... Pero, simula nung ako naging Kristyano, kahit ako busted, hindi na ako naiyak. Pero nung ako ay hindi pa Kristyano, hindi pa ako mananampalataya, ay talagang habul-hul eh. Talaga namang tulo ang sipon eh. Oo. Isang shot na lang pare, inom na lang tayo. Oo. Mabubuha naman yan sa isang boteng Red Horse. Yun, sa maboteng usapan. So, ganun po ako nung hindi pa ako Kristyano. Talagang, kala mo naman talagang pinagbagsakan na ng daigdig. Nabasted lang eh. Sabi ko nga, yung isang pamangkin ko, hindi ko makalimutan kapag yun ang pag-uusapan. Lapit sa akin. Sabi sa ni, Kuya, meron kami diyang isang bilog. Sabi ko, wala. Kahit pamasa, wala nga. Hindi alam mga itong pamasa. Yung pamasa, yun yung ginagawang panghilot sa mga bagong anak ng mga nanay. Na isang bilog, parang panghaplos, kaya tawag yung pamasa. Eh talagang pagtsatsagaan kahit pamasa, may taos lamang yung nararamdaman. Okay, busted eh. Sabi ko sa akin, baling ka, ibabaling pa sa iba. Eh tinabog ko. So yun po, nga mga kapatid, mga minamahal, no more night, it is a Savior's promise na talagang ito po ay pagdating natin sa araw na yon, talagang papawiin ng Diyos ang ating mga luha sapagkat sa langit, ayan, sabi nga po dito, verse 1, and God shall wipe away all tears. So, ibig sabihin, pagdating sa lupa, makikita ng Diyos yung kanyang mga anak may pagluha. Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya luha yung iba? Diba? Bari ang iba, mayroong panghihinayang. Panghihinayang na hindi kasama ang mga mahal sa buhay. Na ang kanilang mahal sa buhay wala sa langit at nandun sa impyerno. Bari ang iba ay nanghihinayang sapagkat hindi sila nakapaglingkod sa Panginoon. Na sila'y binigyan ng pagkakataon na magamit sa gawain pero hindi sila naglingkod. Maaaring ang iba kaya iiyak ay sila ay napapahiya sa Panginoon. Sapagkat sasabihin nila, napakabuti ng Panginoon, napakalaki ng pagkukulang mo sa Kanya, pero ganun pa man, nandito ako sa langit. So yun po ang sa tingin ko lang, bakit may pagluha. At sabi nga po dito, and God shall wipe away all tears. Papawiin ng Diyos ang ating mga luha. So it is a Savior's promise in us. At ang sabi po dito sa verse 5, and He that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And He said unto me, write, for these words are true and faithful. Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating buhay huwag tayong magbago sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus po mismo nagsasabi na talagang ito ay totoo. Ang pangakong ito ay tapat. Siya ay Diyos na hindi makapagsisinungaling sa atin. Kaya tayo po mga kapatid ay dapat magalak na tayo ay meron man tayong kahirapang pinagdadaanan, meron man tayong pagtitiis na pinagdadaanan, pero balang araw, pagdating sa langit, no more tears, no more pain, no more sorrow, no more problem, no more persecution, no more plunder. Wala nang magnanakaw, wala nang gagawa ng masama sa atin, wala nang manloloko sa atin, wala nang magsisinungaling sa atin. So mga kapatid, yan ang pangako ng ating Diyos sa atin, ng ating Panginoong Jesus, a Savior's promise.
pangako ng Diyos sa atin. Tapat ka man o hindi, sumusunod ka man o hindi, ito'y pangako ng Diyos na Panginoong Hesus sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Doon sa mga tumanggap kay Kristo. Amen po ba? Taas nga ang kamay ng mga tumanggap kay Kristo. So, ibaba na, nangangamoy. Sabi ko, itaas lang, huwag tagalan. Napatawan mo si Marites. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, a Savior's promise. Kaya mga kapatid, verse 8, Revelation 21, verse 8, tingnan po natin. Revelation 21, verse 8. Ano po sabi po ng Bible? But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So mga kapatid, mga minamahal, no more night. It is a Savior's promise. So let us reach more souls for Christ. Or let us reach our loved ones. Hindi natin kayang abutin ang buong mundo. Yon ang inawit ng choir kanina. Reach the world. Abutin ang sanglibutan. Abutin ang mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. So hindi natin kayang abutin ang buong mundo. Pero sana ay nagawa natin bahaginan ng salita ng Diyos na kaligtasan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kamag-anak, mga kapatid, mga kapitbahay, kaibigan, kaklase, katrabaho. No more night. Ito yung pangako sa mga sumasampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kaya let us reach more souls for Christ. And then, let us respond in God's calling. Na tayo po'y tumugon sa mga ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Tayo tumugon doon sa panawagan ng Diyos sa atin. So ano ba panawagan ng Diyos sa atin? 1 Corinthians 15:58. Diba? Saan tayo tinatawag ng Diyos? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So, ang panawagan sa atin ng Diyos, tayo magsipag sa Kanyang gawain. Gumawa tayo sa Kanyang gawain. Kumilos tayo, magtrabaho tayo, maglingkod tayo, magpagamit tayo. Always abounding in the work of the Lord. Salamat. Kahit kayo inaantok, kahit kayo puyat, nandyan kayo. Diba? Salamat na kayo nakakasama din sa prayer meeting. Salamat na hindi nyo pinabawasan ang inyong oras na binibigay sa Panginoon. So kung ano pa man ang pwede natin gawin para sa Panginoon, hindi ito mauwi sa walang kabuluhan. Gawin natin kung ano pa ang pwede nating magagawa para sa Panginoon. So yun po na let us respond in God's calling. Kasi haharap tayo kay Kristo. Nakakaya, palangin tayo. Meron tayong buhay na walang hanggan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong, tayo ba'y may ginawa para sa Kanya? Diba? Kung meron na, salamat at dagdagang pasanan natin. Huwag mapagod. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. Tingnan lang yung kong Bible. Huwag nyo akong titigan. Baka ako'y matunaw. Tingnan lang yung Bible at para huwag kayong antukin diyan. Diba? So, basahin. Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Galatians chapter 6 verse 9. Nakita na ba? Isang malakas at masayang amen? Yeah! So, ready? Read. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. O, diba? Pero maraming Kristyano ngayon, tinatamad. Maraming Kristyano ngayon, napagod na. Maraming Kristyano ngayon ay nagsawa na. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti.
Huwag mapagod sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Huwag mapagod sumamba. Huwag mapagod manalangin. Talaga napakabuti ng Panginoon. Talaga nung isang gabi. Talagang hirap na hirap ako sa aking pagbubo. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko bigyan mo ako ng masarap na kapahingahan. So after prayer, tulog. At nagising kinabukasan. Malakas. Kapag ganitong araw, hindi ko sinusumpo ng bubo. Pero sa gabi, pero sana paming gabi, wag na. Diba? Naniniwala ako na yan ang ipansamantala lang. Yan ang mga sakit na ipansamantala lamang. Hindi yan pangsamantagal. So maaaring ang iba, namatay na mayroong karamdaman, pero still, pansamantala. Diba? O, natapos eh. Kaya talagang pansamantala. Ibig sabihin, hindi siya pang walang hanggan. Kasi nga, no more night. Yan ang pangako sa ating ng Panginoon. It is a Savior's promise. Pangako na talagang tutuparin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, let us respond. So si John the Beloved po ang sumulat ng Revelation. At makikita po natin na talaga si John the Beloved, siya po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Ang sabi po ng Revelation chapter 1 verse 1, the revelations of Jesus Christ which God gave unto Him to show unto His servants. So, si John the Beloved ay alipin, lingkod ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. So makikita po natin, siya po ay tumugon. At maraming mananampalataya na ang tumugon sa panawagan ng Diyos. Maraming mga mananampalataya talaga ang sumunod, naging masunuri sa mga utos ng Diyos. Hindi nagsawa at hindi napagod sapagkat napakaganda ng ating gantimpala. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Ang Diyos kapag nangako ay tinutupad. Sana ganun din tayo. Kapag tayo nangako, o sabihin na natin hindi pa yan pangako. Diba? Sumagot ka lang naman ng, opo, pastor, sisimba ako. Yan ang sinagot mo. Kahit wala yung salitang pangako, dapat tayo bilang mga Kristiyano, tuparin natin, gawin natin ang ating sinabi. Mahirap yung salita lang tayo na salita ng kulang sa gawa. So tayo Kristiyano na, mga anak na tayo ng Diyos, dapat anuman ang ating sabihin, sana'y ating tuparin. Meron po ba? Kasi kapag tayo lagi magsasalita ng hindi natin tinutupad, anong tingin sa atin ng ating kapwa? Sinungaling. Scammer. Masasabihin ng tayo scammer or sinungaling. Ikaw ba, matutuwa ka ba sabihan kang sinungaling ka? Tayo ayaw natin. Kaya dapat natin gawin kapag meron tayong sinalita sa ating kapwa ay ating tuparin. So itong pangako na ito ng Diyos, totoo at tapat. Nakakaya kapag tayo ay laging salita lang ng salita, wala sa gawa. So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then next, na a Savior's promise. So ito'y pangako sa atin, ito po'y tapat. So let us rejoice in serving the Lord. Huwag kang malungkot. Huwag kang mapagod. Magalak ka sa paglilingkod. Philippians chapter 4 verse 4. And ano sabi doon? Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Masaya ba kayo na nandito kayo sa sambahan at hapon na? Ngiti naman dyan. Hindi makangiti at inaanto. Diba? Ang tagal naman ni Pastor. Diba? Pawin-pawi na ako eh. So, minsan, sa gabi, kapag nagagawa ako ng mensahe, naisip yung mga kapatiran. Sabi ko, buti pa sila, tulog na. Ako, gising pa. Diba? Pero, gano'n pa man, kapag linggo, dapat excited tayo. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, let us rejoice in serving the Lord sapagkat ito nga po ay totoo. Sinabi ng Revelations 21 verse 5, this right
For these words are true and faithful. Isulat sapagkat ito ay totoo at tapat. So yun po mga kapatid, as Savior's promise, so let us reach more souls for Christ, let us respond in God's calling, and let us rejoice in serving the Lord. And last, verse 25 ng Revelation 21, verse 25, no more night, it is a saint's future. Ito yung ating kinabukasan. Sa mundong ito, sabi nga lagi ni Brother Marlon, wala nang magandang kinabukasan sa mundong ito. Wala na. Mga piliin, pataas na ng pataas. Kanina, magkano ang baboy ngayon? 250, 260. Last year, 170 or 180. Diba? Sa buhay yun. Sa patay ka ba? Sa buhay ka. Okay. So, pataas na ng pataas ang mga piliin. Ang pamasahe, pataas na rin ang pataas. Nagmamahalan. Ako na lang. Oh. Okay. So, bumaba na bang presyo ng bigas? Bumaba na? Sa Visayas, na. Sa Visayas, 20. Eh di pupunta tayo ng Visayas. Pero yung gasolina naman ay bumaba. At yun, padami na ng padami ang ating tax na binabayaran. Ang tax ng lupa ay pataas ng pataas. Ano pa? Kaya talagang wala nang kinabukasan sa mundong ito. Ano ba, Brother Luis? Pero, ganun pa man, let us rejoice. Kasi sa langit, di ba? Darating ang araw, baka hindi mo ako makilala, Kuya Luis. Pastor, ikaw ba yan? Di ba? Pare-pares na tayo doon. Brother Jason. Brother Jason, ikaw ba yan? Ang ganda ng book natin di ba? Kaya, hindi ko na yan iniisip. Kung maubos man, kung kumulubot man, yun talaga tayo dito sa lupa. Pero ang pangako sa atin, talagang magkakaroon tayo ng glorified body. Kaya mga kapatid, ito ang ating kinabukasan. No more pain, no more problem, no more persecution, no more plunder. 2 Peter chapter 3, verse 13. Tingnan po natin ang ating Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 13. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Sabay-sabay nating basahin para huwag kayong antukin. Ready? Read. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. So doon sa bagong langit, sa bagong lupa na ating titirhan, na ito yung ating magandang kinabukasang hinihintay, ay talagang wala nang manluloko, wala nang magnanakaw, wala nang sinungaling, kaya talagang doon, hindi ka na iiyak. Hindi ka na mababasted. Diba? So, wala nang manluloko at wala na rin doon mag-asawa. Lahat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. So, mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po, Galatians chapter 6, verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So, huwag mapagod. At maaring ang iba ay nawawalan ng gana, tinatamad, pero hayaan lang natin sila at ipag-pray na lamang natin sila. So, God, pinagawa tayo pituman. Tayo po yung muko, pumikit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Lubos ang aming pasasalamat sapagkat tunay ang iyong mga salita, tunay ang iyong mga pangako. Salamat sa mga pangakong kay ganda na talagang no more night, no more pain, no more sorrow, at no more death, no more tears, na kami po'y talagang bibigyan mo na ng glorified body. At ikaw na aming Panginoon, na aming Diyos, aming Ama, ay makakasama namin magpakailan-kailan pa man.
at wala nang makakagambala pa sa amin, wala nang makakapanakit pa sa amin. Salamat na ang mga salitang ito ay totoo at tapat. At ito po ay pinakita mo sa aming pong kapatid, sa inyo pong lingkod na si Apostol John, na siya, kahit siya po ay itinapon na doon sa island of Patmos, na siya kahit walang kasama, na si Apostol John kahit siya ay inilubog sa kumukulong langis o kumukulong mantika, siya po ay patuloy na naglingkod sa iyo, sumunod sa iyong kalooban, hindi siya napagod, hindi siya nagsawa, at talagang siya po ay naglingkod ng may katapatan sa iyo. Kaya sana, ang buhay ng mga alagad at ang buhay higit sa lahat, ang buhay ng aming Panginoong Hesus, sa aming paglilingkod, ito ang aming tularan, ito ang aming tingnan. Maaari sa mundong ito, ginagambala kami ng aming kaaway. Dalangin ko, aming Diyos, patuloy mo kaming samahan at gabayan. At tulungan mo po kami na kami po ay makapaglingkod sa iyo na may katapatan, pagmamahal, at may kagalakan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.